Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ko alam kung anong laman ng balikbayan box na dumating sa bahay namin. Pero simula noong binuksan namin yon, parang may umuwiring ibang bagay. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung bakit gabi-gabi may kumakatok sa pinto. 3 taon nang hindi nakakauwi sa Pilipinas ang tita ko na nasa Canada. Noong nakaraang taon, nagpadala siya ng malaking balikbayan box. Normal lang naman sa pamilya namin yon. Excited kaming lahat. May chocolates, mga delata, damit, sapatos, at kung ano-ano pang pasalubong. Ako pa nga ang unang nagbukas kasi ako lang ang nasa bahay nang dumating ang delivery. Tinawagan ko agad si Mama. "Ma, dumating na yung box." Sabi niya, "Sige, huwag mo munang galawin lahat. Pag-uwi namin saka natin isa-isahin." Pero syempre, hindi ko napigilan. Binuksan ko. Habang inaayos ko yung mga laman, may napansin akong maliit na kahon sa pinakailalim. Wala siyang label. Lumang-luma ang karton. Akala ko souvenir. Pagbukas ko, may lumang picture frame. Itim at puti pa ang litrato. May isang matandang babae. Hindi ko siya kilala. Akala ko kamag-anak. Tinabi ko lang. Pag-uwi ni Mama, tinanong ko, "Ma, sino to?" Tiningnan niya. Tapos umiling. Hindi ko kilala. Nagtaka kami. Tinawagan pa namin si tita. Sabi niya, "Anong picture? Wala akong nilagay na ganyan." Akala namin baka nagkamali lang nang nailagay sa warehouse. Hindi na namin masyadong inisip. Pero kinagabihan, may kumatok. Tok, tok, tok. Eksaktong 3 beses. Pagbukas ko, walang tao. Akala ko mga bata lang. Kinabukasan, ganun ulit. Parehong oras. Mga alas 12 ng gabi. 3 katok. Tok, tok, tok. Pagtingin ko sa bintana bago buksan ang pinto, wala talaga. Tahimik ang buong kalye. Sinabi ko kay Papa. Sabi niya, baka may nangtitrip lang. Kaya hindi na namin pinansin. Pero gabi-gabi, hindi pumapalya. 3 katok. Parehong oras. Makalipas ang 1 linggo, ako lang ulit ang naiwan sa bahay. Narinig ko na naman. Tok, tok, tok. Hindi ako lumapit. Sa halip, sinilip ko muna sa pifol. May babae. Nakatayo lang. Matanda. Hindi gumagalaw. Yumuko lang ang ulo. Mahaba ang puting buhok. Hindi ko mabuksan ang pinto. Parang nanigas ako. Kinuha ko ang cellphone ko para tawagan si Mama. Pagtingin ko ulit sa pifol, wala na. Huminga ako ng malalim. Akala ko tapos na. Pero, may narinig akong katok. Sa likod ko. Galing sa loob ng bahay. Tok, tok, tok. Doon na ako tumakbo palabas. Kinabukasan, napansin ni Papa na wala na yung lumang picture frame. Hinahanap namin sa buong bahay. Hindi na namin nakita. Inisip namin baka naitapon. Hanggang sa tumawag ulit si tita. Sabi niya, "May sasabihin sana ako eh." Naalala ko na kung bakit pamilyar yung picture na sinabi niyo. May matandang babae raw noon na nagtatrabaho sa warehouse kung saan nila pinapak ang mga balikbayan box. Bigla na lang daw itong namatay habang nasa trabaho. At ayon sa mga kasamahan niya, may ilang pamilya raw na nakakatanggap ng mga gamit na hindi naman nila in-order. Kasama minsan, ang lumang picture frame. Hindi ko alam kung totoo. Hindi ko rin alam kung bakit sa amin napunta. Ang alam ko lang, hanggang ngayon, tuwing may delivery na malaking kahon sa bahay, may kumakatok pa rin ng 3 beses. Eksaktong alas 12 ng gabi. At simula noon, hindi na ako ang unang nagbubukas ng kahit anong balikbayan box.
Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.